tulog pa ang bata. Oh my God. Pasensya na kayo sa mukha ko. Ayan, nag-rejob kasi ako. Nakakainis yung ano. Nag-rejob kasi ako. Ayan. So today, nagluto ako ng pagkain ni baby. Ayan. So, today, papakita ko sa inyo kung paano ko niluto yung pagkain ni baby. Gising na ang baby. Sinipa ang electric fan. Gising na ang baby. Nasa sahig na siya. Bakit nasa sahig ang baby? Bakit nasa sahig ang baby na? Hinahabol niya electric fan. Hi! Say hi, baby. Hi! Hi, baby. Bye, bye. Yan, gusto niya talaga dyan kasi hinahabol electric fan. Oh. Pupo ikaw? Ha? Ganyan talaga yan siya pag nagpupo, guys. Kailangan hindi mo siya papansinin kasi pag pinansin mo siya, tatakbuhan ka niya and matitigil na yung pupo niya. Kaya pag ganyang napupupo siya, kahit saan siyang pwesto dyan, hindi ko talaga siya ginagalaw. Hayaan ko lang talaga siya kasi pag tapos na siya, saka lang din siya tatayo dyan. Okay, explain ko lang guys ha. Ang nangyari kasi dito, kaya kami dito sa baba natutulog kasi ever since dumating sa amin si baby, dito na kami nag-decide na matulog kasi nga para spacious and malamig dito sa baba. Sa taas kasi, malaki nga doon sa taas, may kwarto din kami sa taas, kaso lang mainit that time. Natatakot kasi ako mapulmonya si baby, kaya dito kami nag-decide na mahiga sa baba. Ang Cleopatra pala namin na sofa, ibinigay ko sa biyanan ko that time. So ngayon, na kailangan ko na ng sofa, wala na akong sofa kasi ginagamit na nga nila. So yun na nga. And after that pala guys, hinugasan ko muna si baby bago ko inakyat itong mga gamit namin. So ganito ang ginagawa ko every time na iaakyat ko itong mga gamit namin sa higaan, papakit sa taas. Inuuna kong tanggalin yung kaya naging dalawa yung takip ng aming hagdanan kasi ang first na takip namin sa hagdanan is kaya ng akyatin ni baby. So ang ginagawa namin, dino-double namin, pero nagbabaklas yung pangalawang harang para naman every time na hindi na siya makakaakyat, pero natatanggal namin para makaakyat kami sa taas. And ganito ako guys, inuuna ko yung unan, then saka naman yung kama. O, diba? Makikita nyo dyan ang ulo ni Budak. Ayan, ganyan siya guys.
Kung isang harang lang ang ilalagay namin, nakakaakyat siya. Kaya dinodoble talaga namin yung ano. O diba, ang lakas ng loob ng batang ito. Wala ako niyan, nandyan ako sa taas ha. Pero tingnan mo naman, nakakanerbiyos talaga. Ayan, kaya yan. Inaabangan ko talaga pag naririnig ko na yung mga yabag niya. Inaabangan ko talaga sa taas kasi hindi ko siya tinatakot or sinisigawan or na nasa hagdanan siya. Kasi mamaya, biglang kumaripas ng biglang tumalon dyan sa hagdanan, nakakaloka. Pagkatapos kong ligpitin yung aming kama at higaan, nire-ready ko naman yung papalito ni Budak. At this point, magpapainit ako ng tubig kaya naglalagay ako ng tubig sa takore. And nilipat ko na yung ating camera kasi gusto ko dito naman tayo sa habang nag-aantay tayo ng ating mainit na tubig, naglilinis-linis naman ako para pagkatapos maligo ni Budak, malinis na yung sala. Ito pala insenso guys na mga patay ng lamok. Kasi every time na maglalaro dyan sa tubigan na yan si baby, nilalagyan ko talaga siya ng what you call this, pampatay ng lamok. Kasi aside from malapit kami sa kanal, usong-uso ang dengue ngayon and bibihira ang ulan. So yung mga butete ng lamok dyan sa kanal hindi pa naaanod. Kaya every time talaga na kahit ganito kainit ang panahon, kailangan talaga maglalagay ako ng katol pampabugaw ng lamok kasi ang dengue nagkalat lang dyan sa tabi-tabi. And aside from that, hindi ako nagtatagal na pinalalaro siya dyan sa labas kasi mahirap na matsyempohan ng lamok, 'di ba? Baby yan eh. So, kasabay ng paglalaro ni baby dyan sa labas, isinasabay ko na rin ang paglilinis.
Kasi everyday ko talaga binubuhusan yan dyan kasi sobrang alikabok. Hinihigop ng electric fan namin yung alikabok kasi yung electric fan namin is nakatalikod siya sa pintuan namin na main, which is yan nga po. Kaya ang higop ng ano niya papasok is yung higop na higop niya talaga yung alikabok papasok. Kaya lagi ko talagang winawalisan yan dyan, binabasa at kailangan malinis kasi may baby nga tayo.
At this point guys, hapon na po ito. Tinanggal ko na lang yung sound ng voice dyan kasi sobrang delayed talaga yung ating audio, ano. So this point na paghapon na, mandatory talaga sa aming dalawa ang maglaro, tanggal ang TV. Ayan, do may TV pa pero hindi ko siya walang sound kasi gusto ko mag-focus siya sa anong pag-uusapan namin at kung ano ang paglalaroan namin. Gusto kong maintindihan niya ang bawat paglalaro namin dalawa. So yun ang mga ginagawa namin, or kung maganda-ganda ang araw sa labas kami, lumalabas kami sa hapon, naglalakad-lakad kami sa labas para ma-socialize siya sa ibang mga bata. Ganyan yung gawain namin. At this time, mga na siguro itong oras na ito ng mga na yan, mga 10, mga 7 PM na yan, and yan, inallowed ko na siyang manood ng TV kasi kumakain siya. So this point kasi guys, mahirap na siyang pakainin kasi kumakain siyang madami. Pero, kailangan mo siyang lansingin, kailangan mo siyang kwentuhan, kailangan mo siyang kausapin, or ang alternative ko is panoorin siya ng TV habang kinakausap ko siya. Habang ganyan, sinasayawan mo siya or anything else na ginagawa mo. Ganon yung alternative ko sa kanya para maparami yung kain niya. Though, kumakain naman talaga siya ng madami. Sa susunod, gagayahin mo na administrasyon. So guys, ito ay 9 PM na. So at this point, pag 9 PM na, nagsastart na ako magligpit kasi maglalatag na naman dahil gumagabi na at kailangan ng matulog ni baby by 10. I know, sobrang late sa kanya. Kaso kasi si baby, pag natulog kasi si baby, diretso yan, mahaba ang tulog niya. Kaya kahit na anong oras mo siyang anong oras siyang gusto niyang matulog, hinahayaan ko lang. Kasi nakukuha naman talaga niya yung 8 hours and sobra pa na tulog na kailangan ng katawan niya. Pero kasi kaninang mga 6, nakaidlip kasi siya. Kaya malakas yung energy niya. Naka-power nap kasi siya kanina. Kaya hinahayaan ko lang siya until 10. Pag 10, ayan, nagsastart na siyang maging grumpy kasi antok na yan siya. Kaya dapat by that time, tapos na ang lahat ng trabaho mo at nakahiga na kayong dalawa. So, yun lang.